Pinadala na ng subpoena si Mayor Jose Rodriguez ng San Marcelino, Zambales. Kaugnay po ito nung paratang o bintang sa kanya na nanggahasa umano siya ng isang menor de edad na babae. Nitong Sabado, naglabas ng payag si Mayor Rodriguez para itanggi ang bintang laban sa kanya. Nakatutok po si Julius Segovia, live mula sa Olongapo. Julius. Mike, 15 araw ang ibinigay ng Olongapo City Prosecutor's Office kay San Marcelino, Zambales, Mayor Jose Rodriguez para sagutin ang subpoena na inihain sa kanya. Sa tanggapan ni San Marcelino, Zambales, Mayor Jose Rodriguez, idiniretso ng San Marcelino Police ang subpoena. Wala ang alkalde sa munisipyo kaya ang sekretary niyang tumanggap ng subpoena. Bibigyan siya ng pagkataon na sagutin niya kung ano yung complaint sa kanya. So not necessarily na siya personal. 2 oras din kaming naghintay sa munisipyo pero di nagpakita si Mayor. Di rin siya sumagot sa aming text. Pero sabi ng mga staff niya, pumapasok naman daw ang alkalde. Dumepensa rin ng mga miyembro ng konseho sa akusasyong nilabag ni Rodriguez ang Republic Act 7610 o Anti-Child Abuse Law. Alam namin na walang pawang katotohanan po yung binibintang nila sa aming mahal na Mayor. Let us wait what will be the decision of the court. Suspecha nila, may gusto lang daw sumira sa pangalan ni Mayor. If you're going to ask many residents from San Marcelino, most probably ang sasabihin nila, babaero man si Mayor, hindi siya rapist. Oo. Kasi nandyan yung naglalabasan ngayon na set up lang yun. Inaasahan na raw ng City Social Welfare ang mga paninira laban kay Charis. Nasa kustodiya pa rin nila ang biktima at ang ina niyang regular daw na sumasailalim sa counseling. Alam naman natin yung trauma na nangyari sa bata. Yun yung gusto nating ma-regain uli ng bata. At especially, pati na rin yung nanay. Kinatuwa nilang naihain na ng pulisya sa alkalde ang subpoena. Tumutulong din ang private NGO na Kaisaka. Kasunod daw ng suporta nila kay Charis. Sabay-sabay naman silang nakatanggap ng death threat sa text. Hindi rin yun yung dapat na magtulak for us to stop, no? Basically, bahagi yan ng aming kampanya at advokasya na ituring talaga na kaso ito, na krimen ito laban sa karapatan ng mga kababaihan. Mike, sakali raw hindi sagutin ang subpoena hanggang October 5, nangangahulugan lamang daw na ipinauubaya na ni Mayor Jose Rodriguez ang kanyang karapatan na idepensa ang kanyang sarili. Balik sa'yo, Mike. Maraming salamat, Julius Segovia. Parehong tumatagas na tubig sa kalsada ang binigyang pansin ng dalawa nating U-Scoopers. Ang resulta, parating basang kalye sa Valenzuela at pagbaha naman sa Parañaque. Yan at iba pang nakalap ng ating U-Scoopers sa pagtutok ni Josh Villanueva. Kahit walang ulan, basa ang R. Valenzuela Street sa Marulas, Valenzuela. Ayon kay U-Scooper Kiko De Onon Jr., ilang linggo na raw kasing may tumatagas na tubig sa kalsada. Pero wisyo ang dulot nito sa mga dumaraan tulad sa estudyanteng ito. Baha rin sa kalye malapit sa Baclaran Church sa Parañaque. Ayon kay U-Scooper Weng Adornado, ang kwento raw ng mga tindero sa lugar, may tumatagas na tubig mula sa ilalim ng kalsada. Dagsa naman ang mga sumalubong at tumahok sa parada ng Our Lady of Penafrancia sa Naga Camarines Sur. Yan na ang ika-300 pista ng Poon. Ang mga litrato ay ipinadala ni U-Scooper Dominic Bacungan. Pwede rin kayong magpadala ng mga video at litrato ng mahahalagang balita. Mag-log on lang sa www.uscoop.tv. Para naman magpadala ng text at MMS, i-text ang scoop, space, message, space, ang inyong pangalan at address at ipadala sa 4627. Tandaan ninyo mga kapuso, basta't may balita sa lugar ninyo, i-uscoop ninyo. Samantala, hindi na magsasalita pa si Congresswoman Lani Mercado tungkol sa pakikipagkita niya sa umano'y nanay ni Baby George Francis, ang sanggol na nakita sa basurahan ng isang eroplano. Ayon sa kongresista, ayaw na niyang makasagabal sa mga hakbang ng DSWD. Hahayaan daw niyang ang kagawaran na ang magbigay ng pahayag tungkol sa sanggol at sa DNA test. Hindi pa rin daw niya muling nakakausap ang babae mula nang dalawin niya sa NBI noong Huwebes. Pero tututukan pa rin niya ang insidente bilang miyembro ng House Committee on Overseas Workers. She's not only a regular mother, she's an OFW. So we have to look into the parameters, kung ano talaga yung nangyari sa kanya sa ibang bansa. We have to look on the legalities. Wag lang sanang husgahan kaagad yung nanay.
Sa loob lamang po ng 3 oras, magkasunod na hinold up ang dalawang sangay ng isang kumpanya lamang na may delivery at may money remittance sa mga serbisyo. 2 sospek ang arestado. Nakatutok si Emil Sumangil. Hindi na inabutan ng mga rumesponding pulis Pasay ang mga nanloob sa LBC sa Pasay Rotonda makapananghali kahapon. Ang kanila na lamang dinatnan ang nag-iisang kahera na pinaghubad ng mga suspect at ikinulong sa loob ng opisina. Minolestya pa raw siya. Yung babaeng empleyado, hinubaran kasi kinuha yung uniforme. Nang lumabas, suot niya na yung uniforme ng babae. Ayon sa kahera at sa kwento ng mga nakakita, isang babaeng nagpanggap na magpapadala ng pera ang unang pumasok. Sinundan daw ng 2 lalaki at nang makakuha na ng tiyempo, dumiretso na sa kaha at nilimas ang pera. Laptop at cellphone ng biktimang kahera. Hindi raw bababa sa 5 ang mga suspect. Armado at organisado rin daw ayon sa Pasay Pulis ang galaw. Kaya mabilis na natangay ang pera mula sa kaha. Meron daw van na naka-standby. Tapos yung van na yun, may napansin na sila na may mga baril. Okay. Yung loob. Parang backup, ano? Oo. Split of the seconds lang yan because normally itong mga nabibiktima, ang una talagang experience at haharap nila is nervyos. So, ang madaling magagawa nila is i-offer ko na yung hinihingi para matapos na. Higit 1 oras ang lumipas, ang sakay naman ng LBC sa Mandaluyong ang nilooban. Kulang sa 100,000 piso ang natangay. Yung isa, nakita ko roon, bubunot na ng baril. So, ang tendency ko, dahil pag paano ko rito, makita kong bubunot ng baril, tumakbo na ako ito. Dituan. Tapos, ang ginawa ko, sinarado ko yung pinto. Inila ko sa loob. Bago maganap ang holdapan, namataan pa ng ilang testigo ang mga holdupper ng postihan ng paligid ng LBC. Mga taas, mga 5'7 to 5'8, mga kasing laki ko. Mga maitim, naka-jersey na damit, kulay puti, nakabag. Tapos may tatong guardians na sa may kanang kamay, kanang balikat. Bukod sa 2 sakay ng LBC na hinold up kahapon, 3 pang LBC branches sa Maynila, Quezon City at San Juan ang una na ring nilooban ng hindi pa nakikilala mga suspect noong 1 linggo. Weekend din daw hinold up, panahon na sarado ang mga bangko. Kaya ang pera ng mga nagpapadala, nakasilid lang lahat sa kaha. Hawak na ng Pasay Pulis ang 2 sa umunay mga suspect. Kinukumpirma ng pulisya sa mga nakakita kung kabilang sila sa serye ng holdapan sa mga sakay ng LBC. Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Hinihingan po naman ng reaksyon ng naturang kumpanya na may serbisyong delivery at money remittance, pero wala raw silang opisyal na maaaring magbigay ng payag ngayon tungkol sa nangyaring holdapan. Susunod! Mga inihinalang akyat bahay gang na nanloob sa isang bahay sa Maynila, may kasabwat daw na bata. Matapos mapabalitang nagpakasal si Robin Padilla at Maria Rodriguez, naghahanda raw sa mas malakihang kasalan. Mga miyembro ng rap group na Salbakuta, pinukpok daw ng baril sa ulo ng kaaway na rapper. Mapapanood natin ang detalye sa 24 oras na may live na kuha ng napakatinding traffic sa kanto ng EDSA at Ortigas. Yung flyover na nakikita nyo yan, mga pulang ilaw, pati yung mga nasa ilalim ng flyover ay mga sasakyang patungong direksyon ng Ortigas galing sa EDSA. Samantalang yung mga puting ilaw dun sa ilalim ay mga papuntang direksyon ng EDSA at dun sa kabila ng Ortigas, mga kapuso, yung papuntang direksyon ng San Juan. Magkabila. Mabigat ang traffic.